Enero ng 2026. 26. Ito ang planta ng Atlant Aero, isang pabrika ng industriya na matatagpuan sa Taganrog, Rusya. Dito, libu-libong Munya drone na gawa sa plywood at styrofoam ang ginagawa ng mga Ruso. Kahit marupok ang materyales, epektibo ito at may kalamangan. Nagkakahalaga lang ng mga $850 bawat isa. Ngayon, tingnan mo ang parehong pabrika. Matapos ang 48 oras, wasak, sunog at tumigil ang produksyon. Ang ginawa ng Ukranya noong gabi ng ika-13 ng Enero ay lubos na nagbago sa dinamika ng digmaang panghimpapawid na ito. Patuloy manood, ipapakita namin lahat ng detalye ng operasyon. Para maintindihan ang nangyari sa Taganrog noong madaling araw ng Enero 13 at kung bakit malaki ang pinsala nito sa Rusya, kailangan nating balikan ang nakaraan. Dapat nating malaman kung bakit malaking banta ang Munya drones at bakit ginamit ng Ukraine ang mamahaling misil para sirain ang pabrikang ito. Ang Munya na drone parang biro pero seryoso. Kapag nakita mo ito sa lupa, aakalain mong school project lang ito. 2 tubo ng aluminyo ang bumubuo sa estruktura, mga pakpak na plywood na ginupit gamit ang laser, styrofoam na binalutan ng kawad, at plastic film. Mukhang gawa lang ito sa garahe, pero huwag magpalinlang sa itsura. Ang simpleng drone na ito ay halos hindi mo mapapansin. Hindi nagbabalik ng radar waves ang kahoy at styrofoam, pero ang metal na drone ay malinaw na nakikita sa air defense screen bilang maliwanag na tuldok. Ang maw niya ay biglang nawawala, parang multo, lumilipad ng 100 at 20 km/h at nagdadala ng kamatayan sa mga pakpak nito. 3 hanggang 5 kilo ng pampasabog, singbigat ng mortar na bomba. Minsan, nilalagyan ng mga Ruso ng anti-tank mina sa ilalim nito. Doon tumataas ang bigat sa 10 kilo. Sapat para sirain ang armored na sasakyan o pasabugin ang imbakan ng bala. Nasa 30-20 kilometro ang dating abot nito, pero umaabot na ng 60 kilometro ang mga bagong modelo. Ibig sabihin nito, ang mga sundalong Ukranyano na akala nila ay ligtas na sa likuran, malayo sa harap ay biglang nakita ang mga drone na ito na bigla na lang lumitaw. Hindi tumigil ang Rusya at kahanga-hanga ang sumunod nilang ginawa. Ginawang drone mother si Munya. Isipin mo, may drone na lumilipad na may 2 mas maliit na drone sa ilalim ng pakpak at papasok ito ng 50 kilometro sa teritoryo ng Ukraine. Pagdating doon, magpapalipad siya ng maliliit na drone para maghanap ng target. Mga baterya ng artilleriya, mga truck ng supply, mga command post, mga target na hindi nila inakalang maaabot sa ganoong kalayo mula sa harap ng labanan. May 2 hakbang ang sistema. Si Munya ang nagdadala ng maliliit na drone sa malayo at ang maliliit na drone ang gumagawa ng maruruming gawain sa malapitan. Pinagsamang abot ng fixed wing, may kasamang eksaktong katulad ng simpleng quadcopter na kamamatay, mura. May isa pang problema sa Ukraine. Eksperto sa electronic warfare ang mga Ukrainian. Binabara nila ang radyo, ginugulo ang frequency at pinapabagsak ang mga drone ng Russia kaya nawawalan ito ng kontrol. Pero may solusyon ng Russia, fiber optic. Kinonekta nila ang Munya sa pisikal na kable at habang lumilipad ang drone, unti-unting nabubunot ang kable hanggang 20 kilometro. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, walang radio signal o frequency na pwedeng gambalain. Ang drone ay literal na nakakonekta sa operator gamit ang kable. Imposible itong gambalain. At may mas nakakagulat pang natuklasan ang mga analyst sa mga drone na Munya. Starlink terminals. Oo, ang satellite internet ni Elon Musk ginagamit sa mga drone ng Russia kahit hindi opisyal na available ang Starlink sa Russia. Mga terminal na ipinuslit sa pamamagitan ng mga ikatlong bansa ay ini-install sa mga drone na gawa sa plywood na ito. Binabago nito ang lahat dahil ngayon pwedeng kontrolin ng mga operator ng Russia ang mga drone mula saan mang bahagi ng mundo.
walang distansyang limitasyon at hindi na kailangan ng line of sight. Satellite internet ang kumokontrol sa mga drone na gawa sa kahoy na nagkakahalaga ng $850 at ang lahat ng elektronikong bahagi ay mula sa China. Madaling palitan at mabilis sa merkado ang mga komersyal na kamera, murang flight controller at karaniwang Windows computer. At dito mismo pumapasok ang pabrika ng Atlant Aero. Hindi lang ordinaryong bodega ang pabrikang ito, kundi isang kompletong pasilidad. Sila ang gumagawa ng lahat sa loob, disenyo, prototype, pyesa, final na assembly, flight test, at pinalalawak pa nila ito. Lumabas sa satellite image na bagong tayong gusali ang isa. Pagsapit ng 2025, tumaas na ang produksyon. Mas maraming drone, mas mabilis ang banta. Alam ito ng Ukranya at nagpasya sila na kailangang tuluyang wasakin ang pabrika na iyon. Dumating ang madaling araw ng Enero 13, 2026 alas 5 sa Kyiv at alas 6 sa Moscow. Madilim pa sa Taganrog at natutulog ang lungsod nang biglang tumunog ang mga sirena. Pero ngayon, kakaiba ang nangyari. Hindi ito mga mababagal na drone na madaling salagin ng Russian Air Defense, kundi mabilis, mabibigat at nakamamatay na mga misil at sinadya ang paggamit ng mga ito. Ang mga drone ay may dalang maliliit na bomba, 20, marahil 50 kilo. Kaya nilang magsimula ng sunog, kaya nilang magdulot ng pinsala, pero bihira nilang tuluyang sirain ang mga pasilidad na pang-industriya. Matitibay ang mga mabibigat na makina, matatag ang mga konkretong estruktura, pero iba ang mga misil dahil ang mga misil ay may dalang mga warhead na mula 150 hanggang 500 kilo. Hindi lang sila naninira, binubura nila, tumatagos sa matibay na konkreto, winawasak ang espesyal na makina, ginagawang guho ang pabrika at iyon mismo ang nangyari. Ang serbisyo ng seguridad ng Ukranya ang nagkoordina ng operasyon kasama ang hukbong dagat. Malamang na ginamit nila ang mga Neptune missile na orihinal na dinisenyo para palubugin ang mga barko, pero inangkop para sa mga pag-atake sa lupa. O baka ang bagong ballistic missile ng Ukranya na inanunsyo ni Zelensky noong Disyembre. Di natin alam eksakto ang ginamit na missile, pero alam natin ang resulta. Tinamaan ng mga missile ang mga gusali ng produksyon, paggawaan, laboratorio, at imbakan ng elektronikong bahagi ng may tumpak na pag-atake. Nag-ulat ang mga residente ng Taganrog nang magkakasunod na malalakas na pagsabog at nakita nilang namula ang langit. Apoy, sobrang apoy. Makikita sa mga Russian channel ang malalaking apoy na sumusunog sa estrukturang industrial. Kitang-kita ang napakatinding apoy kahit ilang kilometro ang layo. Sumunod ang mga sekundaryang pagsabog na susunog ang mga baterya, gasolina at posibleng pati mga warhead para sa drone. Nasusunog ang pabrika mula loob palabas. Pagkalipas ng 2 araw, kinumpirma ng satellite images ang laki ng sakuna. Wasak ang pangunahing gusali ng asembleya, bumagsak ang bubong, sunog ang loob, at pinakaimportante, ang bagong gusali na itinayo ng 2 taon ay nawasak. Pati rin, tinamaan ng Ukraine hindi lang kasalukuyang produksyon kundi pati pagpapalawak at direktang pagsusuri ng intelihensya ng Ukraine. Ang pagkasira ng pabrika na yan ay magpapababa ng husto sa produksyon ng mga drone ng Russia. Nasira ang mga makinang laser cutter ng plywood. Nawala ang mga kagamitan sa pagsusuri ng bawat drone bago lumipad at nagkahiwa-hiwalay ang teknikal na kaalaman. Aabutin ng mga buwan, marahil taon, bago ito muling maitayo. Pero higit pa rito, hindi lang Atlant Aero ang tinarget nung gabi. Ilang kilometro lang ang layo, naroon na ang mas mahalagang Beriev Complex kumpara sa pabrika ng drone, ang Beriev Complex. Dito ay tinatago ng Rusya ang kanilang mga strategic bomber, yung malalaking eroplano na nagpapalipad ng cruise missiles laban sa mga lungsod ng Ukraine. Kapag walang pasilidad para sa maintenance at pagkumpuni, hindi na makakalipad ang mga bomber at iba pa. Ang complex ang bahala sa early warning aircraft, mga eroplanong kayang mag-detect ng lahat ng galaw sa himpapawid
tulad ng fighter jet, missile at drone. Sila ang mga mata ng Rusya sa himpapawid. At ang Ukranya ay nakasira na ng 2 sa mga eroplano na yon noong 2000 at 24 na lang ang natitira sa Rusya. Kung wala ang complex ng Beriev para ayusin ang mga ito, bawat eroplanong nasira ay tuluyan ng hindi magagamit. Nabulag na ang Rusya sa himpapawid at hindi ito ang unang atake sa complex na iyon. Noong Nobyembre 2025, tinamaan na ng Ukranya ang lugar at nawasak ang 2 bihirang eksperimental na eroplano. Ang pag-atake noong Enero, ang pangalawang hampas. Sinadyang estratehiya ito, umatake, hayaan mag-recover, saka umatake ulit para sa dobleng pinsala. Mas lalong mahalaga ito dahil sa isang bagay. Ang mga misil na ginamit ay Ukranyano, gawa sa Ukranya, hindi kanlurang sandata, kaya walang kailangan na pahintulot mula Washington o London. Gumawa ng sariling misil ang Ukranya, kaya pwede na silang umatake kahit kailan at saan nila gusto nang hindi humihingi ng pahintulot. Kung tutuparin ng Reino Unido ang pangako nila, mas maraming misil pa ang matatanggap ng Ukranya. Maikling abot ng mga misil ng Britanya, dinisenyo para sirain ang mga target malapit sa hangganan. Pwedeng simulan ng nightfall ang mga pagsubok bago matapos ang 2026. Mas maraming misil, mas maraming problema. Para kay Putin, ang nangyari sa Taganrog ay hindi lang pag-atake kundi isang demonstrasyon. Pinatunayan ng Ukraine na kaya nilang sirain ang mga pabrika ng Russia gamit ang sarili nilang mga misil na sapat ang dami, imbes na umasa sa murang drone. At ipinakita nitong handa silang sistematikong sirain ang kakayahang industrial ng Russia para sa digmaan. Dahil ang mga modernong digmaan ay hindi lang napapanalunan sa mga pabrika at kakasira lang ng Ukraine sa isa sa pinakamahalagang pabrika ng Russia. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Mas epektibo ba ang pag-atake sa mga pabrika ng Russia kaysa sa labanan mismo sa digmaan? Ilagay sa komento ang opinyon mo at i-share kung nagustuhan mo ang content na ito. I-share mo ito sa mga taong kailangang malaman ang totoong nangyayari sa digmaan na ito. Mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli.